Hindi ko na pala siya dapat binalikan pa. Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga nakikinig ng iyong mga AFAM stories. Madam, gusto ko po sanang magpa-advise sa iyo at sa mga followers mo. Naguguluhan kasi ako, Madam. Sana mapansin mo at mabasa itong sulat ko. By the way, Madam, may asawa po ako sa Pilipinas. Kasal po kami at meron po kaming isang anak. Pero malaki na po ang anak namin at may trabaho na. By the way, Madam, naghiwalay po kami ng asawa kong Noypi dati ng 5 taon. Tapos, noong nag-for good ako sa Pilipinas ay binalikan ko siya ulit. Pero, nung nagkabalikan kami ulit, Madam, ay nagsisi po ako. Hindi ko na pala siya dapat binalikan pa. Mabait naman po siya pero wala siyang pangarap sa buhay, kundi ang uminom lang. Ayaw ko na po talaga sa kanya ngayon. Kaya naman, Madam, nag-abroad po ako ulit sa kagustuhan kong lumayo sa kanya. Fast forward, Madam, meron po akong AFAM na taga Thailand. Pero nagwo-work na po siya sa Poland. 1 month na po kami ngayon. Nakilala ko siya sa TikTok. Siya po ay isang civil engineer. Hiwalay din sa asawa ng 5 taon and meron din silang isang anak. In 2 weeks naming pag-uusap, ang sabi niya sa akin ay nag-o-offer siya ng investment para magpatayo siya ng building. Tapos ang sabi niya, kailangan niya daw ng support from me. In short, hihingi siya ng pera kahit daw pa konti-konti. Basta matapos lang daw yung ipapatayo niya. Pagkatapos, Madam, sinabi niya na after daw ng kontrata ko ay kukunin daw ako. Mahal na mahal niya daw ako, kahit ano daw mangyari ay kukunin niya ako. Madam, ang sinasahod niya pala every month ay $10,000. Pero bakit niya po sinabing isupport ko daw siya? Hindi kaya scammer siya, Madam? May WhatsApp po siya, tsaka iMo app. Ginawa pa niyang profile ang picture ko dahil mahal niya daw ako. And then nag-live na din siya sa TikTok para daw wala na akong masabi sa kanya na totoo daw siya sa akin. No matter what happened daw. Ano bang gagawin ko, Madam? Na in love na po kasi ako sa kanya. At lagi siyang nagpapaalam kung pupunta siya sa work niya. And also, every Sunday po siyang pumupunta sa simbahan. And then, bago kami maghiwalay sa tawag, ay nagpipray po siya lagi. Ang sabi niya ay maniwala daw ako sa kanya. Humihirit pa siya, Madam, na nagsasabing I swear to God. Kahit mamatay daw siya kasi nagsasabi daw siya ng totoo. Hello, Madam Letter Sender. Unang-una, please po wag kang marupok. Wag na wag mo nang babalikan ang ex mong Noypi. Kasi kung babalikan mo pa yan, edi nilulubog mo na din ang sarili mo kasama siya. Pag ganyang klaseng tao kasi, hindi na dapat binabalikan. Hindi na deserve ng another chance. Kasi idadamay lang kayo niyan sa miserableng buhay nila. Sila yung mga klase ng taong wala ng pag-asang umasenso. Kung mag-aasawa lang din naman kayo ng Noypi, well, ayusin nyo ng pagpili. Kilatisin muna bago pakasalan. Dapat yung pipiliin may pangarap at gumagawa ng aksyon at the same time. Alalahanin nyo palagi na ang pipiliin nating makasama ay may malaking impact sa buhay natin, okay? Nagkakaintindihan ba tayo, mga Madam? Bawal marupok, isip lagi ang paganahin. So doon naman sa kachat mo, Madam Letter Sender. Anong sinabi niya? Nagsasabi siya ng totoo kahit mamatay pa siya? Well, pakisabi ng diretsahan, Madam, na yes, sana matuluyan ka na. Kasi scammer ka. Wag na wag kang maniniwala. Kahit mag-live pa siya sa TikTok, hindi pa rin yan enough evidence para siya ay paniwalaan. Kasi for sure, nung nag-live siya sa TikTok, ay naka-live din yung may-ari ng identity na ninakaw niya. In-screen share niya lang yung live ng may-ari ng identity sa TikTok live niya. Okay? Naintindihan ba? Grabe talaga, no? Itong mga scammer na to, dinadamay lagi ang Diyos para makapangloko at ikaw naman, Madam, ang bilis mong na-in love. Kaya nga sinasabi ko dito, huwag makikipag-usap sa mga AFAM na hindi nagpapakita sa camera at nakikipag-video call ng matagalan. Real talk ulit ng paulit-ulit. Mga scammers lang ang nanghihingi ng tulong pinansyal. Ganito na lang, Madam, kasi pinagpaplanuhan ka na rin lang niyang ganchohin. Well, bakit hindi mo subukang gawin din ang ginagawa niya sa'yo? Iskamin mo din siya. Etong gagawin mo, ha? Sabihin mo na willing kang tulungan siya. Kaya naisipan mong ibenta na lang ang iyong lupain. And then, bago mo maibenta yon, kailangan mo muna ng pera para ang mga papeles ay asikasuhin ng kamag-anak sa pagbibenta. Sabihin mo na mas malaki naman ang sinasahod niya, $10,000 compared sa sinasahod mo ngayon na napakaliit lang.
Well, ihirit mo muna madam na pautangin ka muna niya at least $100.